How to assess and treat a casualty under fire, a soldier's guide. Paano masusuri at tratuhin ang casualty sa pagsunog, gabay ng isang sundalo. Fundamentals of First Aid, mga pangunahing kaalaman sa unang pagtulong. Kaya, ano ang mga batayan ng First Aid? Hatiin natin ito sa tatlong kritikal na pagsusuri. Check for breathing, suriin kung may paghinga, ang isang nakaharang na daanan ng hangin o hindi sapat na paghinga ay maaaring humantong sa pinsala sa utak o kahit kamatayan sa ilang minuto. Palaging tiyakin na ang iyong kasama ay may malinaw na daanan ng hangin at mabisang humihinga. Check for bleeding, suriin kung may pagdurugo, kailangan natin ang dugong yun upang magdala ng oxygen sa buong katawan. Kung makakita ka ng pagdurugo, itigil ito ng mabilis gamit ang pressure o tourniquet. Check for shock, suriin kung may shock, ang shock ay parang isang tahimik na kaaway, na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Maaari itong maging nakamamatay kahit na ang unang pinsala ay hindi. Palaging suriin kung may mga palatandaan ng pagkabigla, tulad ng maputlang balat, mabilis na pulso, at pagkalito, at gumawa ng mga hakbang upang panatilihing mainit at mahinahon ang biktima. Evaluating a casualty, pagsusuri ng casualty. Ngayon, pag-usapan natin ang pagsusuri ng casualty. Maaari mong makita ang iyong sarili sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong gumawa ng mabilis na mga desisyon tungkol sa first aid, kahit na nasa ilalim ng sunog. Manatiling kalmado at sundin ang mga hakbang na ito. Fire superiority, ang pinakamahusay na gamot ay fire superiority. Kung mas mabilis mong i-neutralize ang banta, mas mabilis mong masuri ang mga nasawi. Assess the situation, tayahin ang sitwasyon, ligtas ba ang eksena? Mayroon bang anumang mga agarang pagbabanta? Unahin ang iyong kaligtasan. Check responsiveness, suriin ang kakayahang tumugon, may kamalayan ba ang nasawi? Tumutugon ba sila sa iyong boses o hawakan? Examine the casualty, suriin ang casualty, hanapin ang anumang halatang pinsala o palatandaan ng karamdaman. Suriin ang kanilang paghinga, pulso, at kulay ng balat. Massive bleeding, napakalaking pagdurugo, huwag maghintay ng isang medic. Bilang first responder, inaasahang maglalagay ka ng tourniquet kapag may dumudugo o kahit na hindi hayagang dumudugo, maglagay ng tourniquet. Treat life-threatening conditions, tratuhin ang mga kondisyong nagbabanta sa buhay, ang iba pang mga pinsala ay maaaring matugunan lamang kung wala ng mas aktibong banta. Suriin ang daanan ng hangin, paghinga at ilantad ang katawan ng mga nasawi upang mas masuri ang pasyente. Tandaan, sa isang kemikal na kapaligiran, siguraduhin na ang nasawi ay nakamaskara at nakatanggap ng antidote bago mo simulan ang iyong pagsusuri. Huwag kailanman ilantad ang isang pasyente habang naruroon pa rin ang banta ng pinsala sa kemikal. At panghuli, huwag sumuko. Kahit na mukhang mahirap ang sitwasyon, patuloy na magbigay ng first aid hanggang sa dumating ang tulong. Ang iyong mga aksyon ay maaaring magligtas ng isang buhay. Ang survivability ng isang casualty ay depende sa kung sino ang nauna. Assessing a casualty, your battlefield checklist. Pagtatasa ng casualty, ang checklist mo sa battlefield. Susunod, pinag-aaralan natin ang mga hakbang upang masuri ang isang nasawi. Isipin ito bilang yung checklist sa larangan ng digmaan, isang serye ng mga mabilisang pagsusuri upang matukoy at matugunan ang mga isyu na nagbabanta sa buhay. Tandaan, mahalaga ang bawat segundo sa labanan, kaya't gawin natin itong mabilis. Step 1. Check responsiveness. Unang hakbang, suriin ang pagtugon. Dahan-daang kalugan o itap ang biktima at itanong, okay ka lang? Tulad ng Filipino Scout Rangers, na kilala sa kanilang mabilis na kidlat na reflexes, kailangan mong maging mabilis ngunit banayad. Kung hindi sila tumugon, magpatuloy sa ikalawang hakbang. Kung gagawin nila, tanungin sila kung saan sila nakakaramdam ng sakit o pamamanhid. Kung sila ay may malay ngunit nasasakal, lumaktaw sa unahan at gawin ang Heimlich maniobra. Tatalakayin natin yon ng detalyado sa ibang pagkakataon. Step 2. Check breathing. Ikalawang hakbang, suriin ang paghinga. Suriin kung ang nasawi ay humihinga. Kung hindi, ay clear ang daanan ng hangin at simulan ang rescue breaths. Step 3, check pulse. Ikatlong hakbang, suriin ang pulse. Kung ang biktima ay may pulso ngunit hindi humihinga, simulan ang rescue breathing. Kung walang pulso, tumawag ka agad ng isang doktor. Tandaan, ang pulso na walang hininga ay nangangailangan pa rin ng iyong tulong.
Step 4, check for bleeding. Ika-4 na hakbang, suriin kung may pagdurugo. Maghanap ng umaagos na dugo, mga damit na basang-basa, o parehong sugat sa pagpasok at paglabas. Kung makakita ka ng pagdurugo, itigil ang pagsusuri at gamutin ito kaagad. Maglagay ng dressing o tourniquet, depende sa kalubhaan. Step 5, check for shock. Ika-5 hakbang, suriin kung may shock. Shock ay isang palihim na kalaban, tulad ng isang ninja sa mga anino. Maaari itong tumama kahit na ang pinsala ay tila maliit. Panoorin ang malamig, malalamig na balat, maputlang kutis, hindi mapakali, pagkauhaw, pagkalito, mabilis na paghinga, mansang balat, pagduduwal, at pagsusuka. Kung makakita ka ng mga palatandaan ng pagkabigla, gamutin ito kaagad. Tatalakayin natin ang pagkabigla ng mas detalyado sa ibang pagkakataon. Step 6, check for fractures. Ika-6 na hakbang, suriin kung may fractures. Isipin ang mga bone-breaking throws ng judo masters. Sa larangan, ang mga bali ay isang tunay na posibilidad. Hanapin ang pananakit, lambot, sugat, pasa, kawalan ng kakayahang gumalaw, hindi pangkaraniwang posisyon, pamamaga, pagkawala ng kulay, o deformity sa leeg, likod, braso, o binti. Kung pinaghihinalaan mo ang isang bali, itigil ang iyong pagsusuri at gamutin ito. Huwag ilipat ang biktima kung pinaghihinalaan mo ang isang pinsala sa leeg o likod, maliban kung talagang kinakailangan. Patatagin muna ang leeg sa pamamagitan ng paglalagay ng mga braces. Step 7, check for burns. Ika-7 hakbang, suriin ang mga burns. Tandaan ang mga kwento ng mga araw ng apoy na ginamit sa mga sinaunang labanan. Ang mga paso ay isang panganib pa rin ngayon. Maghanap ng namumula, paltos, o nasunog na balat, at namumula na damit. Kung makakita ka ng mga paso, itigil ang pagsusuri at gamutin ang mga ito. Step 8, check for head injury. Ika-8 hakbang, suriin kung may pinsala sa ulo. Maghanap ng hindi pantay na pupils, likidong tumutulo mula sa mga tainga, ilong, o bibig, malabo na pananalita, pagkalito, pagkaantok, pagkawala ng memorya, pagsuray-suray, pananakit ng ulo, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, paralisis, o kumbulsyon. Kung pinaghihinalaan mo ang pinsala sa ulo, bantayang mabuti ang nasawi at humingi ng medikal na tulong. Understand vital body functions. Unawain ang vital body functions. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa dalawa sa pinakamahalagang tungkulin sa katawan ng tao, paghinga at sirkulasyon ng dugo. Ang pag-unawa sa mga sistemang ito ay susi sa pagbibigay ng epektibong pangunang lunas sa larangan ng digmaan. Respiration, paghinga, isipin ito bilang paraan ng iyong katawan sa paglalagay ng gasolina. Sa tuwing huminga ka, kumukuha ka ng oxygen, na kailangan ng iyong mga cell upang gumana. Kapag huminga ka, inaalis mo ang carbon dioxide, isang basurang produkto. Ang pagpapalitan ng mga gas na ito ay nangyayari sa iyong mga baga, sa tulong ng iyong daanan ng hangin at mga kalamnan ng iyong dibdib at diaphragm. Tandaan, tulad ng isang apoy na nangangailangan ng oxygen upang masunog, ang iyong katawan ay nangangailangan ng oxygen upang mabuhay. Blood circulation, sirkulasyon ng dugo, ito ang serbisyo ng paghahatid ng iyong katawan. Ang iyong puso ay nagbobomba ng oxygenated na dugo sa pamamagitan ng iyong mga arterya sa lahat ng iyong mga organo at tissue. Ang dugo ay naghahatid ng oxygen at nutrients at kumukuha ng mga basura tulad ng carbon dioxide. Ang dugong naubos ng oxygen na ito ay naglalakbay sa iyong mga ugat pabalik sa iyong puso, kung saan ito ibobomba sa baga upang muling ma-oxygen. Isipin ang circulatory system bilang isang komplikadong network ng mga kalsada at highway, na tinitiyak na ang bawat bahagi ng iyong katawan ay tumatanggap ng mga supply na kailangan nito. The heartbeat and pulse, ang tibok ng puso at pulso, ang iyong puso ay isang malakas na bomba, tumitibok ng humigit kumulang 60 hanggang 80 beses kada minuto. Ang bawat beat ay nagpapadala ng alon ng dugo sa iyong mga arterya, na lumilikha ng pulso. Maaari mong maramdaman ang pulso na ito sa ilang lugar, tulad ng iyong leeg, carotid, singit, femoral, pulso, radial, at bukong-bukong, posterior tibial. Tandaan, huwag gamitin ang iyong hinlalaki upang suriin ang pulso ng isang tao, maaaring malito ka ng sarili mong pulso. Bakit ito mahalaga? Kung huminto ang paghinga o sirkulasyon,
ang isang tao ay maaaring mamatay ng mabilis. Ngunit kung alam mo kung paano magbigay ng paunang lunas, maaari mong tulungan silang panatilihing buhay hanggang sa dumating ang mga medikal na propesyonal. Bilang mga unang tumugon, pinupunan mo ang puwang sa pagitan ng medikal na espesyalista at ang nasawi. Isipin ang labanan sa Marawi, kung saan ang mga sundalong Pilipino, sa ilalim ng matinding apoy, ay nagbigay ng agarang pangunang lunas sa kanilang mga sugatang kasama. Ang kanilang mabilis na pagkilos at kaalaman sa mahahalagang tungkuling ito ay walang alinlangan na nagligtas ng mga buhay. Dangers that can threaten a casualty's life. Mga panganib na maaaring magbanta sa buhay ng casualty. Tinatalakay namin ang mga panganib na maaaring magbanta sa buhay ng isang nasawi. Hindi ito ang iyong pang-araw-araw na mga gasgas at gasgas. Pinag-uusapan natin ang malaking apat, kakulangan ng oxygen, pagdurugo, pagkabigla, at impeksyon. Lack of oxygen, kakulangan ng oxygen, tulad ng isang apoy na nangangailangan ng oxygen upang masunog, ang iyong katawan ay nangangailangan ng oxygen upang gumana. Kung wala ito, ang pinsala sa utak ay maaaring mangyari sa ilang minuto, at ang kamatayan ay maaaring sumunod kaagad pagkatapos. Isipin ang magigiting na mga sundalong Pilipino sa Zamboanga Siege noong 2013, na humaharap sa matinding labanan sa mga nakakulong na espasyo. Kahit na ang isang maikling pagkagambala sa supply ng oxygen ay maaaring magkaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan. Kaya naman ang pag-alam kung paano buksan ang daanan ng hangin at ibalik ang paghinga ay mahalaga sa first aid. Bleeding, pagdurugo, isipin ang iconic na imahe ng isang samurai warrior, na nabahira ng dugo ang kanyang baluti. Sa buong kasaysayan, ang mga mandirigma ay nahaharap sa banta ng pagkawala ng dugo. Kailangan natin ng dugo upang magdala ng oxygen sa ating mga organo at tissue. Ang matinding pagdurugo, kung hindi makontrol, ay maaaring nakamamatay sa maikling panahon. Kaya naman ang paghinto ng mabilis na pagdurugo ay isang pangunahing prioridad sa first aid. Shock, ang pagkabigla ay parang isang tahimik na kaaway, na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Ito ay tugon ng iyong katawan sa isang malubhang pinsala o karamdaman, at maaari itong nakamamatay kahit na ang unang pinsala ay hindi. Isipin ang malupit na mga kondisyon na kinakaharap ng mga sundalo ng Australia sa kagubatan ng Vietnam, kung saan ang pag-aalis ng tubig at pagkapagod sa init ay maaaring mabilis na humantong sa pagkabigla. Ang pag-iwas at paggamot sa pagkabigla ay mahalaga sa kaligtasan ng isang nasawi. Infection, impeksyon, isipin ang isang medieval na larangan ng digmaan, na puno ng bakterya. Kahit na ang isang maliit na sugat ay maaaring mahawahan, na humahantong sa malubhang komplikasyon. Nangyayari ang impeksyon kapag ang mga mikrobyo ay pumasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat at nagsimulang dumami. Tandaan, ang larangan ng digmaan ay isang malupit at hindi mapagpatawad na kapaligiran. Ngunit armado ng kaalaman at kasanayan sa pangunang lunas, mayroon kang kapangyarihang gumawa ng pagbabago. Ang iyong mabilis na pagkilos at kalmadong pag-uugali ay maaaring magpabago sa sitwasyon ng buhay o kamatayan. Huwag maliitin ang epekto na maaari mong gawin bilang isang unang tumugon. Ang iyong mga kamay, ang iyong kaalaman, ang iyong pakikiramay maaari silang maging linya ng buhay na humihila sa isang kasama pabalik mula sa bingit. Magsanay ng mabuti, manatiling mapagbantay, at laging handang sagutin ang tawag. Dahil sa bandang huli, hindi lang ito tungkol sa pakikipaglaban sa kalaban, ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga lumalaban sa tabi mo.